Nagsara ang tarangkahan sa kanyang likuran, kasabay ng isang mabigat at kalawangin na tunog. Para kay John ang tunog na yon, ang siyang hudyat ng pagwawakas ng 4 na taon ng mga gabing binabagabag ng parehong bangungot. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kahulugan ng kalampag, hindi ito pagsasara, kundi paglaya. Hampas sa kanyang mukha ang malamig na hangin ng Marso basa at may dalang amoy ng basang lupa at ng usok mula sa mga dumadaang truck. Nakatayo si John sa gilid ng highway, suot ang isang lumang jacket na ipinatago niya bago pa man hatulan. Sa isang kamay, hawak niya ang isang plastic bag na naglalaman ng kanyang mga dokumento, ilang kulubot na perang papel, at isang lumang cellphone na walang SIM card. Sa kanyang itsura, aakalain mong nasa mahigit 40 na siya, bagamat 38 pa lamang ang nakasulat sa kanyang papeles. Ang bilangguan ay nag-iwan ng mga guhit sa paligid ng kanyang mga mata at ilang puting hibla ng buhok sa kanyang sentido. Ngunit ang kanyang mga kamay, ang mga kamay ng isang siruhano, ay nanatiling hindi nagbabago. Mahahaba ang mga daliri, tiyak ang bawat galaw, at mayroong kakaibang kumpiyansa na hindi nabura kahit pagkatapos ng 4 na taong hindi nakahawak ng scalpel. Ang pinakamalapit na bayan ay nasa 7 kilometro ang layo sa isang kalsadang puro lubak. Isinukbit ni John ang bag sa kanyang balikat at nagsimulang maglakad nang hindi lumilingon. Ang paglingon ay isang bagay na kinalimutan na niya sa 2 taon ng kanyang sentensya. Isang gawaing walang saysay kapag ang nasa likuran mo lamang ay pader na may alambring tinik. Humahagibis ang mga sasakyan. Sa kanyang tabi, tinatalsikan siya ng maruming tubig mula sa mga lusak. Walang humihinto para isakay ang isang estrangherong halatang galing sa kulungan. Alam ito ni John at hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Kung siya man ang nasa kalagayan nila, marahil ay hindi rin siya hihinto. Pero sa isang saglit na pag-iisip, itinama niya ang sarili. Hindi siya ay hihinto. Iyon nga mismo ang dahilan kung bakit siya nakulong. Nang magtanghali, bumuhos ang malakas na ulan. Isang malamig at tumatagos sa buto na ulan, tipikal sa buwan ng Marso. Binilisan ni John ang kanyang paglakad, ginawang panangga ang kwelyo ng jacket. At doon niya narinig ang nakabibinging hiyaw. Hiyaw ng mga preno. Sa unahan, isang malaking truck na nawalan ng kontrol ang umikot sa basang kalsada. Kasunod nito, isang pampasaherong van ang sumubok umiwas, ngunit huli na ang lahat. Isang marahas na pagyupi ng bakal sa bakal ang umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasunod ng tunog ng nababasag na salamin at ang nakakatakot na pagkaladkad ng mga gulong sa aspalto. Ang van ay tumilapon at bumangga sa isang lumang kotse na siyang tumama naman sa isang motorsiklo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang abalang highway ay naging isang sementeryo ng nagkabuhol-buhol na bakal at basag na salamin. Binitiwan ni John ang kanyang bag at tumakbo. Ang 4 na taon ng pagkakakulong ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang bilanggo. Siya ay isang doktor. Ang kanyang mga paa ay mabilis na gumalaw sa gitna ng mga nagkalat na debris. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang lawak ng pinsala. May mga sigaw, may mga iyak. Mayroon ding nakabibinging katahimikan mula sa mga sasakyang hindi na gumagalaw. Una niyang pinuntahan ang van. May mga pasaherong duguan at wala sa sarili. May doktor ba rito? Sigaw ng isang lalaki na may malaking sugat sa braso. Hindi sumagot si John. Sa halip, kinuha niya ang panyo ng lalaki, pinunit ito at mabilis na itinali sa itaas ng sugat para pigilan ang pagdurugo. Huwagan mo to. Pagkalipas ng 15 minuto, mariin niyang sabi, gamit ang boses na sanay magbigay ng utos sa loob ng isang operating room. Sunod niyang tiningnan ang isang kotseng na UP ang harapan. Sa loob, may isang babaeng naipit sa pagitan ng manibela at ng upuan. Walang pulso, wala ng buhay. Mabilis siyang lumipat sa iba. Ang bawat segundo ay mahalaga.
at doon niya nakita ang isang silver na kotse na kalahating nakasabit sa gilid ng bangin, handa nang mahulog anumang oras. Mula sa basag na bintana, sa gilid ng driver, isang kamay, ang kumakaway isang kamay ng babae. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat sa bawat hakbang dahil madulas ang lupa, dahil sa pinaghalong ulan at langis. Sumilip siya sa loob. Isang babae si Michelle na nasa mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis ang nakatingin sa kanya na may takot sa mga mata. May agos ng dugo sa kanyang noo at ang isang binti niya ay naipit sa ilalim ng nayuping dashboard. Tulong! Halos pabulong niyang sabi. Huwag kang gagalaw. Mahinahon, ngunit may diin na sabi ni John. Makinig ka sa akin. Ilalabas kita dyan. Sinuri ng kanyang mga mata ang sitwasyon. Ang pintuan sa gilid ni Michelle ay nayupi at imposibleng mabuksan. Ang buong kotse ay umuuga sa bawat malakas na ihip ng hangin. Isang maling galaw lang at mahuhulog sila pareho sa kailaliman. Ang pintuan sa kabila, turo ni John. Subukan mong buksan. Umiling si Michelle, nanginginig ang mga labi. Hindi ko kaya. Naipit ang binti ko. Nakita ni John ang isang bakal na tubo mula sa isa sa mga nawasak na sasakyan. Mabilis niya itong kinuha. Ginamit niya ito bilang panungkit, isinuksok sa siwang ng pintuan sa kabilang panig. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagpumilit siya. Isang nakakakilabot na tunog ng umuunat na bakal ang narinig at bahagyang bumukas ang pintuan. Sige pa, pag-uutos niya sa sarili. Muli niyang itinulak ang tubo. Sa wakas bumukas ang pintuan ng sapat. Para makapasok siya, maingat siyang pumasok sa loob. Ang bigat niya ay nagdulot ng isa pang pag-uga sa sasakyan. Napasigaw si Michelle sa takot. Kalma lang. Sabi ni John, ang kanyang boses ay tila isang matatag na angkla sa gitna ng unos. Nandito ako. Tingnan mo ako. Tumingin si Michelle sa kanyang mga mata. Sa kabila ng maruming damit at magulong buhok, may nakita siyang kapanatagan, doon isang profesionalismo na hindi maitatago. Ang seatbelt ay mahigpit na nakapulupot sa kanya at hindi matanggal. Walang kutsilyo si John. Mabilis siyang naghahanap sa loob ng kotse. Sa bulsa sa gilid ng pinto, nakakapa siya ng isang maliit na multi-tool na may sira-sirang panali. Nagdasal siya na gumana pa ito. Sa tulong ng maliit na blade nito, sinimulan niyang putulin ang sinturon. Mahirap at mabagal ang proseso. Bawat segundo ay parang isang oras habang naririnig nila ang nakakatakot na paggalaw ng kotse. Nang maputol ang sinturon, binalingan niya ang naipit na binti. Dugo. Kailangan niyang matanggal ang paa ni Michelle bago pa ito maubusan ng dugo. Gamit ang kanyang mga kamay, sinubukan niyang itulak ang nayuping bakal. Hindi umubra. Masakit, babala niya. Kailangan mong magtiis. Bago pa man makasagot si Michelle, inipon ni John ang lahat ng kanyang natitirang lakas at buong puwersang sinipa ang dashboard. Isang matalas na sigaw ang kumawala kay Michelle, ngunit malaya na ang kanyang binti. Halika na. Sigaw ni John. Inalalayan niya ang babae. Halos buhatin palabas ng kotse. Paatras sila dahan-dahan hanggang sa pareho na silang nasa ligtas na lupa. Ilang saglit lang matapos silang makalayo, isang malakas na pagyanig ang narinig nila. Ang silver na kotse ay tuluyan ng bumigay at nahulog sa bangin. Lumilikha ng isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pareho silang napaluhod habol ang kanilang hininga. Inihihiga ni John si Michelle sa damuhan malayo sa mga debris. Hinubad niya ang kanyang jacket at ginawa itong unan. Pinunit niya ang isang bahagi ng damit ni Michelle at itinali ito sa sugatang binti para mapigilan ang pagdurugo. Salamat! Umiiyak na, sabi ni Michelle. Salamat! Sa wakas dumating ang tunog ng mga sirena. Mabilis na napuno ng mga pulis at paramedic ang lugar. Nagsimulang kumilos ang mga rescue team, ngunit nagahari pa rin ang kaguluhan. Itinuro ni John ang mga biktima na nangangailangan ng agarang atensyon.
Maya-maya, isang lalaking nakaunipormeng puti at may mapagmataas na tindig ang lumapit. Ang pangalan sa kanyang name tag ay Dr. Daniel. Tiningnan niya ang mga ginawang first aid ni John sa mga biktima, ang mga pinunit na tela, ang mga improvised na tali. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Daniel. Ang boses ay puno ng paghamak. Anong klaseng pamamaraan ito? Mukhang gawa ng kung sino-sinong walang alam. Tumayo si John pagod, ngunit hindi natitinag. Ginawa ko lang kung ano ang kailangan para manatili silang buhay hanggang sa dumating kayo. Sinuri siya ni Daniel mula ulo hanggang paa. Napansin ang luma niyang damit at ang itsura ng isang taong dumaan sa matinding paghihirap. At sino ka para magdesisyon yan? Isa ka bang doktor? Ang tanong ay may kasamang pang-iinsulto. Isang paramedic na nag-aasikaso sa isa sa mga biktima ni John ang sumabat. Dok, nailigtas niya ang lalaking ito, malapit nang maubusan ng dugo. Hindi pinansin ni Daniel ang paramedic. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay John. Sumagot ka. Mas mahalaga ang mga biktima kaysa sa mga pangalan. Simpleng sagot ni John bago tumalikod para tingnan ang kalagayan ng iba. Ang pagwawalang bahala na yon ay tila mas lalong nagpagalit kay Daniel. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, dinala na ng mga paramedic si Michelle sa stretcher. Gising pa ito, ngunit halatang nanghihina. Habang dinadala siya palayo, hinanap ng mga mata ni Michelle si John. Puno ng pasasalamat ang kanyang tingin. Nang malapit na siyang isakay sa ambulansya, narinig niyang may nag-utos na dalhin siya sa pinakamalapit na regional hospital, ang ospital sa syudad na kanyang tinatakasan. Biglang bumalik ang takot sa kanyang mukha. Sa huling lakas na natitira, sinanyasan niya si John na lumapit. Pakiusap. Halos pabulong niyang sabi habang hawak ang braso ni John. Huwag mo akong hahayaang dalhin doon, pero kailangan mo ring umalis dito. Naguguluhan si John. Sa San Isidro, mabilis niyang sinabi dahil isinasara na ng paramedic ang pinto. May bahay ang lola ko doon. Calle Flora bilang 14. Matagal nang walang nakatira. Pumunta ka roon. Ligtas ka doon. Utang ko sa iyo ang buhay namin ng anak ko. Ang pinto ng ambulansya ay nagsara. Ang tunog ng sirena ay unti-unting lumayo hanggang sa lamunin na ng ingay ng ulan at ng kaguluhan. Naiwan si John na nakatayo sa gitna ng wasak na kalsada, basang-basa, marumi at pagod. Sa isang iglap na wala ang adrenaline, siya ay muling isang ordinaryong tao na kalalabas lang ng kulungan. Ngunit ngayon, meron siyang isang kakaibang destinasyon, isang pangalan ng lugar na ibinulong ng isang estranghero na iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan. Mula sa di kalayuan, sinulyapan siya ni Dr. Daniel ng isang huling tingin na puno ng pagdududa at pagkamuhi bago ito tumalikod at nagpatuloy sa pag-uutos. Pinulot ni John ang kanyang plastic bag mula sa putikan at nagsimula muling maglakad papalayo sa lugar ng trahedya, patungo sa isang direksyong hindi niya kailanman inakala. Ang daan papasok sa San Isidro ay hindi isang kalsada, kundi isang pilat sa lupa, isang makitid at maputik na guhit na kinakain ng matataas na damo sa magkabilang gilid. Pagkatapos ng 2 oras na paglalakad mula sa highway, narating ni John ang bukana ng baryo. Ang mga bahay na gawa sa lumang kahoy ay tila magkakadikit na, para bang naghahanap ng init at proteksyon sa isa't isa laban sa malamig na hanging bumababa mula sa kabundukan. Tila isang lugar na kinalimutan na ng panahon. Habang naglalakad siya sa nag-iisang pangunahing kalye nito, naramdaman niya ang mga mata ng mga tao. Mula sa mga siwang ng kanilang mga bintana, mula sa likod ng mga kurtinang gawa sa sako, lahat sila ay nakatingin. Walang ngumingiti, walang bumabati. Ang kanilang mga titig ay mabigat puno ng pag-aalinlangan na karaniwang inilalaan para sa mga dayo. Hinanap niya ang Calle Flora at natagpuan itong isang maliit na eskinita. At sa dulo nito
Ang bilang 14 isang bahay na mas matanda at mas mukhang napabayaan kaysa sa iba. Ang halamanan ay tinubuan na ng talahib na kasing taas ng tao. Ang bakod na kahoy ay may mga puwang na at ang tarangkahan ay nakakiling sa isang gilid, nakabukas ng bahagya na, tila isang paanyaya at babala. Isang kalawangin at mabigat na tunog ang nilikha ng tarangkahan ng kanyang itinulak. Ang bahay mismo ay may 2 palapag gawa sa matitibay na tablang inabot na ng panahon. Ang pintura ay halos natuklap na lahat at ang mga bintanang yari sa kapis ay marurumi. Sa kabila ng itsura nito, mayroon itong angking dignidad, isang katatagan na sumasalamin sa mga taong nagtayo nito. Ang susi ayon kay Michelle ay nasa ilalim ng isang maluwag na ladrilyo malapit sa hagdanan. Natagpuan niya ito isang luma at kinakalawang na susi. Pinihit niya ito sa seradura. Isang pagtutol na pag-atungal ang narinig mula sa pinto. Bago ito bumukas, nagbubunyag ng isang loob na nababalot sa dilim at amoy ng alikabok at pagkalimot. Sa pagpasok ni John, sinalubong siya ng katahimikan. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting kumot, tila mga multo sa dilim. Ang sahig ay puno ng alikabok at mga tuyong dahon na naipasok ng hangin, malamig. Ang lamig na yon ay hindi lamang galing sa panahon. Ito ang lamig ng isang lugar na matagal nang walang buhay. Sa gabing iyon, hindi na niya inalintana ang dumi. Natulog siya sa isang lumang sopa gamit ang kanyang jacket bilang unan. Sa kanyang pagod ang 4 na taon sa bilangguan at ang kaguluhan sa highway ay tila isang malayong panaginip na lamang. Kinabukasan nagsimula siyang maglinis. Ito ang tanging paraan na alam niya para labanan ang kawalan ng pag-asa, ang magtrabaho. Inalis niya ang mga kumot sa muebles, iwinagayway ang mga ito sa labas, hanggang sa lumipad ang mga alikabok. Nagwalis siya ng sahig, nagpunas ng mga bintana. Habang ginagawa niya ito, unti-unting lumabas ang dating anyo ng bahay. Isang simpleng mesa, 4 na silya, isang aparador na may mga nakasalaming pinto. May nakita siyang ilang mga lumang libro at isang tumba-tumba sa tabi ng bintana. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, isang anino ang tumabon sa pintuan. Nang siya'y lumingon, nakita niya ang isang lalaking nakatayo roon. Matangkad ito at matipuno ang pangangatawan. Ang mukha ay kulay kayumanggi at kulubot. Dahil sa araw, ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. "Sino ka?" tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. "John po," sagot niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Pinayagan po akong tumuloy dito." Pinayagan. Sinong nagbigay ng pahintulot? Lumapit ang lalaki, ang bawat hakbang ay may bigat. Ang apo ng may-ari, si Michelle. Ang pagbanggit sa pangalan ni Michelle ay bahagyang nagpabago sa ekspresyon ng lalaki. Nasaan siya? Naaksidente siya. Nasa ospital na ngayon. Paliwanag ni John, pinipiling huwag nang magbigay ng karagdagang detalye. "Ako si Andres," pagpapakilala ng lalaki. "Ako ang kapitan ng baryong ito. At hindi kami basta-basta nagpapatuloy ng mga dayo." "Ano ang pakay mo rito?" Bumuntong hininga si John. Alam niyang darating ang sandaling ito. "Kailangan ko lang po ng lugar na matutuluyan pansamantala. Wala po akong masamang intensyon." Tinitigan siya ni Andres mula ulo hanggang paa. "Galing ka sa syudad, pero ang mga kamay mo parang sanay sa trabaho. At ang mga mata mo, nakakita na ng mga bagay na hindi maganda. Saan ka talaga nanggaling?" Walang saysay ang magsinungaling. "Kakapalaya ko lang po mula sa kulungan." Isang malamig na pagbabago ang gumuhit sa mukha ni Andres. Ang pag-aalinlangan ay naging kumpirmasyon ng hinala. Tumango siya ng marahan na para bang sinasabi, "Sabi ko na nga ba? Hindi kami nagpapatuloy ng mga taong may problema, Ginoo." Mariing sabi ni Andres, "Ang San Isidro ay tahimik na lugar. Gusto naming manatili itong ganito. Maghanap ka na ng ibang lugar pagkatapos ng ilang araw."
Hindi na naghintay ng sagot si Andres. Tumalikod ito at naglakad palayo, nag-iwan ng isang malinaw na mensahe ng pagtanggi. Mabilis kumalat ang balita tulad ng apoy sa tuyong damuhan. Ang bilanggo. Ang presong nakatira sa bahay ni matandang Flora. Nang lumabas si John para bumili ng ilang pangangailangan sa nag-iisang tindahan sa baryo, ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya. Ang mga titig ay naging mas matalim. Ang mga nanay ay mabilis na tinatawag ang kanilang mga anak papasok ng bahay. Ang San Isidro ay hindi na lamang isang lugar na may pagdududa. Ito na ngayon ay isang lugar ng hayagang pagkamuhi. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan at ang hangin ay sumisipol sa mga siwang ng bahay, isang malakas at desperadong katok ang gumising sa kanya. Nang buksan niya ang pinto, isang lalaking basang-basa ang tumambad sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Tulungan niyo kami," sigaw nito. "Ang anak namin si Ana." Hindi nagdalawang isip si John. Kinuha niya ang isang maliit na bag kung saan nilagay niya ang ilang gamot na nabili niya at sumunod sa lalaki. Sa isang maliit na bahay na amoy usok ng kandila, nakita niya ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang, na nangingisay sa isang papag. Ang mga mata nito ay nakatingala at ang buong katawan ay naninigas. Ang ina ay umiiyak sa isang sulok habang ang ama ay hindi malaman ang gagawin. "Mataas ang lagnat niya," sabi ng ama. "Tumawag kami sa klinika sa kabilang bayan, pero walang sumasagot. Hindi namin siya mailabas dahil sa bagyo." Agad na kumilos si John. Ang pagiging siruhano ay bumalik sa kanya ang kahinahunan sa gitna ng krisis. "Kumuha kayo ng maligamgam na tubig at bimpo," utos niya sa ama. Sa ina sinabi niya, "Huwag ninyo siyang hawakan ng mahigpit. Hayaan ninyo lang siya." Ang kanyang boses kalmado at tiyak ay tila nagbigay ng kaayusan sa kaguluhan. Mabilis na sinunod ng mag-asawa ang kanyang mga utos. Itinagilid niya ang bata para hindi ito mabulunan. Maingat niyang pinunasan ng basang bimpo ang noo, leeg at mga singit ng bata para mapababa ang temperatura. Wala siyang dalang gamot para sa kumbulsyon, kaya't ang pangunahing kaalaman sa first aid ang tanging sandata niya. Dumaan ang ilang minuto na parang walang katapusan. Pagkatapos, unti-unti humupa ang pangingisay ng bata. Ang paninigas ng katawan ay lumambot. Ang paghinga nito ay naging mas malumanay. Pagkalipas ng ilang sandali, iminulat ni Ana ang kanyang mga mata, pagod at nalilito, ngunit buhay. Isang malalim na buntong hininga nang ginhawa ang pinakawalan ng lahat sa silid. Ang ina ay napahagulgol sa pasasalamat habang ang ama ay paulit-ulit na nagpasalamat kay John. Pagod, ngunit may kakaibang pakiramdam ng katuparan, bumalik si John sa kanyang tinutuluyan. Kahit sa isang saglit naramdaman niya muli ang layunin na matagal nang nawala sa kanya. Ngunit hindi pa siya nakakatagal sa loob, isa na namang katok ang narinig niya sa pinto. Hindi ito desperado tulad ng kanina. Ito ay malakas at may awtoridad. Nang buksan niya ang pinto, si Kapitan Andres ang nakatayo roon, nakasuot ng kapote at may hawak na flashlight na tumatama sa mukha ni John. Ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos sa kanyang likuran. "Narinig ko ang nangyari kay Ana," sabi ni Andres, ang boses ay walang emosyon. Inaasahan ni John ang pasasalamat o kahit man lang isang pag-amin na nagkamali ito sa paghusga sa kakanya. Ngunit mali siya. Hindi ito isang pasasalamat. Pagpapatuloy ni Andres, ang kanyang mga mata ay matalim sa dilim. Isa itong babala. Natigilan si John. "Hindi ka doktor dito," mariing sabi ng kapitan. "Isa kang bilanggo. Ang ginawa mo kanina, kahit pa nakatulong, ay iligal. Huwag mo nang uulitin. Sa susunod na may magkasakit ang klinika ni Dr. Daniel, ang tatawagan nila. Kung makikialam ka ulit, ako mismo ang magsusumbong sa pulis para ipahuli ka."
Hindi na hinintay ni Andres ang sagot ni John. Bigla itong tumalikod at naglakad pabalik sa gitna ng bumubuhos na ulan. Iniwan si John na nakatayo sa pintuan, sinalubong ng malamig na hangin. Ang nag-iisang mabuting gawa na ginawa niya ay hindi nagdulot sa kanya ng pagtanggap, kundi ng isang direktang banta. Ang kanyang pag-iisa ay hindi na lamang panlipunan. Ito ngayon ay may kasamang panganib sa batas. Siya ay tuluyang nakulong sa lupain ng pagdududa. Lumipas ang 1 linggo. Si Michelle na mabilis na nakalabas ng ospital matapos tumangging magpaiwan pa, ay nagpasya ng manatili sa San Isidro. Ang pagbabalik sa syudad ay tulad ng pagbabalik sa isang kulungan na mas masahol pa sa pinanggalingan ni John. Isang hapon, habang pareho silang nakaupo sa beranda at pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, nagsimula siyang magkwento. Hindi ko tinatakasan ang aksidente, John. Mahinahon niyang sinabi habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Ang tinatakasan ko ay ang ina ko. Nakikinig lang si John, ibinibigay sa kanya ang espasyo at katahimikan para ipagpatuloy. Si Imelda, pagpapatuloy ni Michelle, may bahid ng pait sa kanyang boses. Para sa kanya ang pamilya natin ay hindi mga tao kundi isang imahe, isang perpektong larawan na kailangang ipakita sa lahat. Ang ama ng dinadala ko, hindi siya katanggap-tanggap sa mundo ni Mama, hindi mayaman, hindi maimpluwensya, kaya't nang malaman niyang buntis ako, isa lang ang gusto niya, ilihim ang lahat. Ipalaglag ko ang bata o kung hindi ipanganak ko ito at ipaampon sa iba para walang mantsa sa pangalan ng pamilya. Isang malamig na hangin ang umihip at niyakap ni Michelle ang kanyang sarili. Tumakas ako. Dito sana ako pupunta sa bahay ni Lola, kung saan ako lumaki tuwing bakasyon. Dito lang ako nakakaramdam ng kapayapaan. Pero naabutan ako ng trahedya sa daan at ng isang anghel na galing sa bilangguan. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lahat tayo ay may mga pilat na tinatago, Michelle. Sabi ni John, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Ang iba ay nasa balat, ang iba nasa loob. Ang kanilang pag-uusap ay nag-iwan ng isang mas malalim na ugnayan sa pagitan nila, isang pag-unawa na hindi na nangailangan pa ng maraming salita. Pareho silang mga takas, naghahanap ng kanlungan mula sa mga multo ng kanilang nakaraan. Kinabukasan habang nag-aayos si John ng sirang bintana, isang pamilyar na ingay ang kanyang narinig, ang umuugong na tunog ng isang motorsiklo na tila hirap na hirap sinusundan ng isang biglaang katahimikan at isang malakas na kalabog. Mabilis siyang lumabas. Sa may kanto ng eskinita, isang motorsiklo ang nakasadsad sa lupa. Sa tabi nito isang binatang lalaki, ang namimilipit sa sakit, hawak ang kanyang binti. Ito si Kai, ang kinikilalang pasaway sa baryo. Isang binatang laging may galit sa kanyang mga mata at laging may hinahanap na gulo. Agad na lumapit si John. "Huwag mong igalaw," sabi niya sa autoritatibong boses. "Huwag mo kong hawakan." Pasigaw na sagot ni Kai. Sinusubukang tumayo, ngunit napapasigaw lang sa sakit. Hindi pinansin ni John ang kanyang pagmamatigas. Lumuhod siya at sinuri ang binti. Isang malalim at duguan na hiwa ang nakita niya at ang bukong-bukong nito ay nagsisimula ng mamaga. Malinaw na may mali sa buto. "Kailangan nating linisin yan at lagyan ng splint," sabi ni John. "Halika, tulungan kitang tumayo." Sa kabila ng pagtutol, nagpatulong din si Kai. Inalalayan siya ni John pabalik sa bahay. Sa beranda, pinaupo niya ang binata. Kumuha siya ng malinis na tubig bimpo at ang kanyang maliit na first aid kit. Habang ginagamot ni John ang sugat, tahimik lang si Kai. Pinapanood ang bawat galaw ng mga kamay ni John, mga kamay na mabilis tiyak at hindi nanginginig. Walang pag-aalinlangan sa bawat kilos. "Bakit mo to ginagawa?" basag ni Kai sa katahimikan. Lahat sila dito ang tingin sakin
ay basura. Hindi kita tinatanong kung anong tingin nila sa'yo. Sagot ni John, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Ang nakikita ko ay isang sugatang binti na kailangang gamutin. Matapos linisin ang sugat, kumuha si John ng 2 patag na piraso ng kahoy at tela. Maingat niyang inayos ang paa ni Kai at itinali ang improvised splint. Alam ko ang pakiramdam ng maging galit sa mundo, Kai, biglang sabi ni John. Pero ang galit parang lason yan. Ang una niyang pinipinsala ay ang mismong lalagyan niya. Itinayo niya ang motorsiklo ni Kai. Nakita niyang natanggal lang pala ang kadena. Kumuha siya ng grasa at ilang kagamitan. Sa loob ng ilang minuto, naayos na niya ito. Nakatitig lang si Kai, hindi makapaniwala. Walang sino man sa baryo ang nag-ukol sa kanya ng ganoong klaseng atensyon at kabaitan. Hindi siya sinermonan, hindi siya hinusgahan, tinulungan lang siya. Mula noon nagbago ang ihip ng hangin. Ang balita tungkol sa pagtulong ni John kay Kai ay kumalat din. Bagamat nananatiling mailap ang karamihan, may iilan na nagsimulang magbago ng isip. Isang gabi may kumatok ng mahina sa pinto. Isang matandang babae na may rayuma. Sumunod na gabi isang magsasaka na may pilay sa likod. Pagkatapos isang ina na may anak na hindi tumitigil sa pag-ubo. Dumarating sila sa dilim na parabang mga espiya takot na makita ni Kapitan Andres. Hindi tumatanggap ng bayad si John. Minsan may mag-iiwan ng isang basket ng gulay sa kanyang pintuan. Minsan ilang itlog. Ito ang kanilang paraan ng pasasalamat. Ang bahay ni Lola Flora ay unti-unting nagiging isang lihim na klinika, isang simbolo ng pag-asang matagal nang nawala sa San Isidro. Ngunit ang mga lihim sa isang maliit na baryo ay hindi nananatiling lihim ng matagal. Isang umaga, isang puting pickup truck na may logo ng Regional Health Unit ang pumarada sa gitna ng baryo. Mula rito, bumaba si Dr. Daniel na kasuot ng plansadong uniforme at salamin sa mata. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng bulong-bulungan sa mga tao. Diretso siyang naglakad, papunta sa bahay kung saan nakatira si John. Si John na nooy nag-aayos ng bakod ay naramdaman ng kanyang presensya bago pa man niya ito makita. Narinig ko ang mga pinaggagawa mo. Sabi ni Daniel, ang boses ay malamig at puno ng paghamak. Nakatayo siya sa labas ng tarangkahan. Tinitingnan si John na para bang ito ay isang uri ng peste. Hindi sumagot si John. Ipinagpatuloy niya ang pagpupukpok. Ang katahimikan na yon ay mas lalong nagpainis kay Daniel. Sino ka sa tingin mo? Isang ex-convict na nagpapanggap na Dr. Isakang Albularyo. Isang manggagantso. Ang mga ginagawa mo ay mapanganib at ilegal. Ang lakas ng boses ni Daniel ay nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Ang mga tao ay nagsimulang maglabasan nagmamasid mula sa malayo. Binalaan ka na ni Kapitan Andres, hindi ba? Pagpapatuloy ni Daniel, mas lalo pang nilakasan ang boses para marinig ng lahat. Sa susunod na marinig kong nanggamot ka pa, sisiguraduhin kong babalik ka sa lugar na pinanggalingan mo. At kayong lahat, sigaw niya itinuturo ang mga taong nag-uusyoso. Ang sino mang magpapagamot sa taong ito ay isasama ko sa demanda. Malinaw ba? Tumingin si John kay Daniel, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tapos ka na? Ang simpleng tanong na yon na sinabi sa mahinahong paraan ay tila isang sampal kay Daniel na mula ang kanyang mukha sa galit. Hindi pa tayo tapos bilanggo. Pagbabanta niya, tumalikod siya, nagmarcha pabalik sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito, paalis nag-iwan ng alikabok at tensyon sa hangin. Natahimik ang buong paligid. Ang mga tao ay dahan-dahang nagsipasok sa kanilang mga bahay, walang gustong masangkot. Naiwan si John na mag-isa, ang martilyo ay mabigat sa kanyang kamay. Ngunit bago pa man tuluyang humupa ang alikabok, na iniwan ni Daniel isang ibang tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang tunog ng isang makina na mas makapangyarihan.
Isang makintab at itim na kotse na halatang hindi nababagay sa maputik na kalsada ng San Isidro ang dahan-dahang pumasok sa baryo. Huminto ito sa mismong tapat ng bahay. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang paa na nakasuot ng mamahaling sapatos ang unang lumabas. Sumunod ang isang babaeng nasa mga 60 anyos, nakasuot ng isang eleganteng bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng lamig na mas tumatagos pa kaysa sa hanging galing sa kabundukan. Nakita ni John ang biglaang pagbabago sa mukha ni Michelle na lumabas para tingnan ng kaguluhan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Mama," halos pabulong niyang sabi. Si Imelda, ang ina ni Michelle, dumating na siya. Ang isang bagyo ay kararating lang at umalis, ngunit isang mas malakas at mas mapanirang unos ang kasalukuyang nakatayo sa kanilang harapan. Ang pagdating ni Imelda ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo sa San Isidro. Ang mga bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan, isang kapangyarihan na hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa yaman at sa paniniwalang kaya niyang bilhin at kontrolin ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa bakuran. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulubog ng bahagya sa putik, isang bagay na halatang kinasusuklaman niya. Ang kanyang mga mata malamig at mapanuri ay hindi man lang tumingin kay John. Nakatuon lamang ang mga ito sa kanyang anak na nakatayo sa beranda, namumutla at nanginginig. "Michelle," sabi ni Imelda. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit matalas at tumatagos tulad ng isang piraso ng yelo. "Akala mo ba talaga ay makakatakas ka na kaya mong dungisan ang pangalan ng pamilya at magtago na lang sa isang lugar na tulad nito?" "Mama, anong ginagawa mo rito?" Nanginginig na tanong ni Michelle. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ito. Sinusundo ang nawawala kong anak at tinatama ang isang malaking pagkakamali. Sagot ni Imelda. Ang kanyang tingin ay bumaba sa tiyan ni Michelle nang may pandidiri. "Halika na. Uuwi na tayo. May mga doktor nang naghihintay sa iyo sa Maynila. Aayusin natin ang problemang yan." Umiling si Michelle, isang kislap ng pagtutol ang unang sumilay sa kanyang mga mata. "Hindi ito problema, Mama. Anak ko ito at hindi ako sasama sa iyo." Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Imelda. "Huwag kang mag-ilusyon, Michelle. Alam nating pareho na hindi mo kayang buhayin ang isang bata, lalo na sa ganitong lugar." Iginuhit niya ang kanyang kamay sa paligid, hinahamak ang bawat sulok ng baryo. "Kaya't binibigyan kita ng pagpipilian. Ibigay mo sa akin ang bata kapag naipanganak mo na at palalakihin ko siyang maayos, o manatili ka rito at mamatay sa gutom kasama ng anak ng kung sino mang hamak na lalaki." Ang bawat salita ay isang sampal. Napuno ng luha ang mga mata ni Michelle. Sa puntong yon lumabas si Kapitan Andres na tila naalarma sa pagdating ng di inaasahang bisita. Sa likod niya ay ilang mga taga-baryo na nag-uusyoso. Agad na lumipat ang atensyon ni Imelda kay Andres. "Ikaw siguro ang pinuno dito." Sabi niya. Ang kanyang tono ay nagbago ngayon, ay matamis ngunit may pahiwatig ng bakal. "Ako si Imelda Cruz. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Pribado." Dinala ni Andres si Imelda sa kanyang maliit na opisina sa Barangay Hall. Si John ay naiwan, kasama ni Michelle na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. "Hayaan mo na siya," sabi ni John. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Hindi kanya kayang pilitin. Hindi mo siya kilala." Humikbing sagot ni Michelle. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Tama si Michelle. Makalipas ang isang oras, lumabas si Imelda mula sa Barangay Hall na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Kapitan Andres naman ay balisa. Tinipon ni Imelda ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza.
Mga taga San Isidro, panimula niya ang kanyang boses ay malakas at puno ng pangaakit. Nakikita ko ang inyong paghihirap, ang napabayaang kalsada, ang kakulangan ng malinis na tubig, ang kawalan ng disenteng klinika. Nakakaawa. Nakinig ang mga tao, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-asa at pag-aalinlangan. Kaya narito ang alok ko. Pagpapatuloy ni Imelda, tila isang reyna na nag-aalok ng pabor sa kanyang mga alipin. Handa akong magbigay ng pondo para sa lahat ng iyan. Papagandahin natin ang San Isidro. Magkakaroon kayo ng lahat ng kailangan ninyo. Isang kondisyon lang ang hinihiling ko. Huminto siya, hinayaang mabitin ang lahat sa kanyang mga salita. Itaboy ninyo ang kriminal na nakatira sa bahay ni Flora at ibigay ninyo sa akin ang anak kong si Michelle. Gawin ninyo yan at ang San Isidro ay magiging isang paraiso. Isang alingawngaw ng bulungan ang kumalat sa mga tao. Ang alok ay napakaganda para tanggihan. Ang kanilang katapatan ay biglang nasubok. Ang kanilang pagdududa kay John ay muling nabuhay, pinalakas ng pangako ng isang magandang kinabukasan. Tumingin sila kay Kapitan Andres, naghihintay ng kanyang desisyon. Si Andres na naiipit sa pagitan ng pangako at ng kanyang konsensya ay yumuko na lang at hindi makatingin. Nang makita ang reaksyon ng mga tao, bumalik si Imelda. Sa bahay ni John, ang kanyang hakbang ay puno ng kumpiyansa. Si Michelle ay naroon pa rin kasama si John. Nakita mo, sabi ni Imelda sa anak. Ganyan lang kadali bilhin ng mga tao. Ngayon halika na. Hindi. Mariing sabi ni Michelle, tumatayo ng tuwid sa unang pagkakataon. Tapos na akong maging sunod-sunuran sa'yo. Dito ako mananatili. Ang mukha ni Imelda ay nag-alab sa galit. At ano, magpapakain ka sa isang ex-convict? Tumingin siya kay John na may sukdulang paghamak. Ikaw, isang basura ng lipunan, isang kabiguan. Anong karapatan mong tumayo sa tabi ng anak ko? Wala kang maibibigay sa kanya, kundi kahihiyan. Mas gugustuhin ko pa ang kahihiyan kasama niya kaysa sa karangyaan kasama mo. Matapang na sagot ni Michelle. Ang mga salitang yon ang naging huling gatilyo. Hindi na napigilan ni Imelda ang sarili. Mabilis siyang lumapit at itinaas ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa hangin habang ang palad ni Imelda ay dumadapo sa pisngi ni Michelle. Napatili si Michelle hindi dahil sa sakit kundi dahil sa gulat. Ngunit bago pa man makagawa ng isa pang hakbang si Imelda, isang anino ang humarang sa kanyang harapan. Mabilis na kumilos si John, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ng mag-ina. Ang kanyang katawan ay naging isang pader. Ang kanyang mukha na kanina'y kalmado ay ngayon ay nagpapakita ng isang matinding galit na matagal na niyang itinatago. Tama na, sabi ni John, ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta, tila isang kulog na papalapit. Wala kang karapatang saktan siya. Natigilan si Imelda, nagulat sa biglaang pagharang. Tinitigan niya ang mga mata ni John at ang nakita niya roon ay hindi takot kundi isang determinasyon na hindi niya inaasahan. Isang determinasyon ng isang taong wala nang maaaring mawala pa. At sino ka para pigilan ako? Nanggagalaiting sigaw ni Imelda. Ako ang taong hindi mo kayang bilhin, sagot ni John. At hindi ko hahayaang may manakit pa sa kanya. Hindi habang narito ako. Ang kanilang pagtitinginan ay puno ng kuryente. Ang buong paligid ay nabalot ng tensyon. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, nakahanap si Imelda ng isang taong hindi natitinag sa kanyang kapangyarihan. Nang mapagtanto niyang hindi siya mananalo, sa paraang iyon, umatras siya, ang kanyang mukha ay nababalutan ng puot. Magsasama kayo sa hirap. Isinigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Iwinasiwas niya ang kanyang daliri sa kanilang dalawa at pagkatapos ay sa buong baryo na nakamasid. Lahat kayo, pagsisisihan ninyo ang araw na ito. Tandaan ninyo ang mga salita ko.
Sa huling banta na yon, mabilis siyang tumalikod, nagmarcha pabalik sa kanyang kotse na tila isang nasugatang general. Ang sasakyan ay mabilis na umalis, nag-iwan ng alikabok at isang nakakabinging katahimikan. Ang bagyo ay umalis na, ngunit ang pinsala ay naiwan. Ang baryo ay nahati. Ang kinabukasan ay naging mas malabo. At si John na dumating bilang isang bilanggo na naghahanap lang ng kanlungan ay ngayon ay nasa gitna ng isang digmaan na hindi niya pinili. Nakatayo siya bilang tagapagtanggol ng isang babaeng buntis at bilang kaaway ng isang makapangyarihang angkan. Ang pag-alis ni Imelda ay hindi nagdulot ng kapayapaan, sa halip nag-iwan ito ng isang lason na dahan-dahang kumalat sa ugat ng San Isidro. Isang manipis at di nakikitang guhit ang biglang lumitaw sa gitna ng baryo, naghihiwalay sa mga kapitbahay, magkumpare at magkakamag-anak. Sa isang panig ay ang mga naniniwala kay John, ang mga taong personal na nakaranas ng kanyang tulong, ang pamilya ni Ana, si Kai, at ilang mga matatanda na palihim niyang ginamot. Sa kabilang panig na siyang mas malaki ay ang mga nasilaw sa pangako ni Imelda at kinain ng takot sa kanyang kapangyarihan. Nangunguna sa kanila si Kapitan Andres. Ang insidente sa plaza ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan at pagkalito. Ang kanyang desisyon ay hindi na lamang tungkol sa isang dayo. Ito ay tungkol na sa kinabukasan ng kanyang baryo laban sa kanyang sariling konsensya. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng babaeng yon. Katwiran niya sa kanyang asawang si Rosa isang gabi. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung kaya niyang dalhin ang kaunlaran dito? Isusugal ko ba yon para sa isang taong ni hindi natin kilala? Pero Andres, sagot ni Rosa na may pag-aalala sa kanyang boses. Nakita mo ang ginawa niya kay Ana. At paano niya ipinagtanggol si Michelle? May kabutihan sa taong yon. Ang kabutihan ay hindi nakakain, Rosa. Pinal na sabi ni Andres tinatapos ang kanilang pag-uusap. Ang desisyon ni Andres ay naging opisyal na patakaran ng baryo. Ipinagbawal niya ang sino mang lumapit o humingi ng tulong kay John. Ang sino mang mahuhuling lalabag ay pagmumultahin o tatanggalan ng bahagi sa rasyon ng bigas mula sa munisipyo. Ang maliit na tindahan sa baryo ay biglang tumangging magbenta kay John at Michelle. Ang poso na dati bukas para sa lahat ay biglang may bantay na nagbabawal sa kanila. Sila ay opisyal ng mga itinatakwil. Ang pangako ni Imelda ay hindi na natiling pangako lamang. Ang kanyang impluwensya tulad ng mga galamay ng pugita ay mabilis na umabot kahit sa liblib na lugar na yon. Isang araw, dumating si Dr. Daniel, hindi para manggulo, kundi para mag-anunsyo ng magandang balita. Sa tulong ng isang mapagmalasakit na benefactor, anunsyo niya sa harap ng barangay hall, ang klinika natin ay magkakaroon na ng lingguhang medical mission dito sa San Isidro. Ngunit dahil sa limitadong supply ang mga gamot at serbisyo, ay para lamang sa mga rehistradong residente na sumusunod sa mga alituntunin ng barangay. Ang mensahe ay malinaw, ang tulong medikal ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Nagsimula ang tunay na paghihirap para kay John at Michelle. Ang kanilang maliit na naipon na pera ay mabilis na naubos. Nabubuhay sila sa mga gulay na itinanim ni John, sa likod bahay at sa kung anumang tulong na palihim na iniaabot ni Kai. Si Kai na dati pasaway ang naging kanilang tulay sa labas ng mundo. Lihim siyang lumalabas ng baryo para bumili ng kanilang mga pangangailangan gamit ang perang bigay ni Michelle. Huwag kayong mag-alala, sabi ng binata puno ng determinasyon. Hindi ko kayo pababayaan. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, mas lalong naging malapit si John at Michelle. Natutunan ni John na ang pag-aalaga ay hindi lamang sa paggamot ng sugat. Ipinagluluto niya si Michelle, sinisiguradong nakakain ito ng sapat para sa kanyang pagbubuntis. Ikinukwento niya ang kanyang mga pangarap bago siya makulong
ang magtayo ng isang maliit na klinika para sa mga mahihirap. Si Michelle naman ay nakahanap ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa kabila ng takot at pangamba sa kanyang ina, nanatili siyang matatag. Tinutulungan niya si John sa pagtatanim. Nagsimula siyang magbasa ng mga lumang librong medikal na naiwan sa bahay, sinusubukang matuto para makatulong. Isang araw, habang nag-aayos si John ng mga halamang gamot na itinanim niya, lumapit si Kai. "Kuya John," sabi nito, "pwede mo ba akong turuan yung mga ginagawa mo? Yung first aid, gusto kong matuto." Nakita ni John sa mga mata ng binata ang isang tunay na pagnanais na matuto. Mula noon sa mga hapon, tinuruan niya si Kai ng mga pangunahing kaalaman: paano maglinis ng sugat, paano maglagay ng benda, paano kilalanin ang mga sintomas ng lagnat at dehydration. Ang dating pasaway na si Kai ay nagkaroon ng bagong layunin. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang muling nanalasa sa San Isidro. Ang hangin ay umuungal na parang isang halimaw at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Ang ilog na malapit sa baryo ay nagsimulang umapaw. Ang kuryente na parang hininga ng isang matanda ay tuluyan ng nawala. Ang buong baryo ay nabalot sa dilim at takot. Sa bahay ni Kapitan Andres, isa pang krisis ang nagaganap. Ang kanyang asawang si Rosa, na ilang araw nang may ubo at lagnat, ay biglang inatake ng hika. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang nebulizer, sigaw ni Andres sa kanyang anak. "Itay, wala pong kuryente." Sagot ng anak, ang boses ay puno ng panik. Sinubukan nilang tawagan ang klinika ni Dr. Daniel. Walang signal. Ang bagyo ay pumutol sa lahat ng linya ng komunikasyon. Ang kalsada palabas ng baryo ay siguradong hindi na madaanan dahil sa pagbaha. Sila ay tuluyang nahiwalay sa mundo. Si Rosa ay lalong nanghina. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang mangitim. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Alam ni Andres na paubos na ang oras ng kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, ang mga kamay ni John na mabilis at tiyak habang ginagamot si Ana. Ang matatag nitong boses na nagbibigay ng utos, ang determinasyon sa kanyang mga mata nang harapin niya si Imelda. Ang kanyang pagmamataas ay nakipaglaban sa kanyang pagmamahal sa asawa. Ang kanyang mga patakaran laban sa buhay ng babaeng kasama niya sa hirap at ginhawa. Sa huli, ang pagmamahal ang nanalo. Isinuot ni Andres ang kanyang kapote. Hindi niya pinansin ang malakas na hangin at ulan na sumasalubong sa kanya. Takbo. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbo. Ang kanyang mga paa ay mabilis na tinahak ang madilim at maputik na daan. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkakamali, isang paglunok sa kanyang pagmamataas. Ilang sandali pa, isang malakas at desperadong pagkatok ang yumanig sa pinto ng bahay ni John. Ang tunog na yon ay mas malakas kaysa sa ugong ng bagyo. Nang buksan ni John ang pinto, tumambad sa kanya si Kapitan Andres, basang-basa, humihingal, at ang mukha ay puno ng luhang humahalos sa ulan. Nawala ang awtoridad sa kanyang tindig, nawala ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay isang asawang natatakot na mawalan ng kabiyak. "John," sabi niya, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. "Pakiusap. Tulungan mo ako. Ang asawa ko, si Rosa, mamamatay na siya." Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni John. Walang bakas ng paghihiganti o pagsusumbat. Ang nakita lamang ni Andres ay ang mukha ng isang doktor na tinawag para sa isang tungkulin. Nasaan siya? Iyon lang ang tanong ni John habang mabilis na kinukuha ang kanyang medical bag na lumang ngunit laging handa. Sinundan ni John si Andres sa gitna ng unos. Ang hangin ay tila mga kamay na humihila sa kanila pabalik, at ang ulan ay parang mga karayom sa kanilang mga mukha. Sa loob ng bahay ng kapitan, ang eksena ay mas masahol pa.
Si Rosa ay nakahiga sa isang kama, pinapalibutan ng mga nag-aalalang anak. Ang kanyang dibdib ay hirap na tumataas at bumababa at isang sumisipol na tunog ang maririnig sa bawat desperado niyang paghinga. Malubha ang atake ng hika at dahil sa lagnat at impeksyon, sa baga ang kanyang katawan ay bumibigay na. Kailan pa siya ganito? Tanong ni John habang mabilis na kinukuha ang stethoscope mula sa kanyang bag at inilalagay sa dibdib ni Rosa. Ang tunog na kanyang narinig ay mahina at puno ng likido, pneumonia. Malubhang pneumonia na nag-trigger sa hika. Kanina lang po lumala. Sagot ng panganay na anak na babae, nanginginig ang boses. May gamot po siya sa hika, pero parang hindi na po tumatalab. Alam ni John na kailangan ni Rosa ng dalawang bagay agad-agad. Oxygen at isang malakas na gamot na magbubukas sa kanyang mga daanan ng hangin. Ngunit wala siya ng mga yon. Ang kanyang bag ay naglalaman lamang ng mga pangunahing gamot at kagamitan. Walang ospital, walang ambulansya. Sila-sila lang. Michelle Kay, malakas na tawag ni John kay Andres. Sabihin mo sa kanila na pumunta rito ngayon na. Habang hinihintay sila, mabilis na nag-isip si John. Improbisasyon. Ito ang tanging sandata niya. Kailangan natin siyang paupuin. Itukod ninyo ang mga unan sa likod niya. Mas madali siyang makakahinga ng ganyan. Utos niya sa pamilya. Sumunod sila, ang kanilang mga galaw ay mabilis at puno ng tiwala. Sa lalaking kanina lang ay kanilang itinakwil. Dumating si Michelle at Kay, basang-basa at humihingal. Anong kailangan mo? Tanong ni Michelle, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Kape, sabi ni John. Matapang na kape. Yung pinakamatapang na kaya ninyong timplahin. Dalhin ninyo rito, mainit. Ang caffeine sa kape ay isang mild na bronchodilator. Hindi ito lunas, ngunit makakatulong ito kahit kaunti. Kay, baling niya sa binata. Sa likod bahay ko may tanim akong dahon ng lagundi. Kilala mo ba yon? Kumuha ka ng maraming dahon, dikdikin mo at pakuluan sa isang palayok. Kailangan ko ang steam at ang pinaglagaan. Ang lagundi ay isang tradisyonal na halamang gamot para sa ubo. At hika, agad na kumilos ang dalawa. Naiwan si John kasama ang pamilya ni Rosa. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Malamig ito at mamasa-masa. Ang pulso niya ay mabilis, ngunit mahina. Tinitigan niya ang mga mata ni Rosa. Nakita niya ang takot doon. Rosa, sabi niya sa mahinahon, ngunit matatag na boses. Makinig ka sa akin. Huwag kang matakot. Nandito ako. Magtiwala ka sa akin. Labanan mo to. Isang bahagyang pagtango lang ang naisagot ni Rosa, ngunit sapat na yon. Dumating si Michelle, dala ang isang baso ng napakainit at maitim na kape. Maingat itong ipinainom ni John kay Rosa kutsara sa kutsara. Sumunod si Kay, dala ang kumukulong palayok ng pinaglagaang lagundi. Itapat ninyo yan malapit sa mukha niya, utos ni John. Takpan ninyo ng tuwalya ang ulo niya para malanghap niya ang singaw. Ginawa nila ang sinabi niya. Ang silid ay napuno ng amoy ng kape at lagundi. Sa labas ang bagyo ay patuloy sa pagwawala. Sa loob isang desperadong laban para sa buhay ang nagaganap. Nagmamasid lang si Andres, sa isang sulok ang kanyang muka ay hindi maipinta. Ang lalaking ipinagtabuyan niya na tinawag niyang banta sa baryo ay ngayon ang tanging pag-asa ng kanyang asawa. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya na parang isang malaking bato. Dumaan ang isang oras, pagkatapos ay dalawa. Walang pagbabago. Ang paghinga ni Rosa ay nanatiling hirap. Nagsimula nang mawala ng pag-asa ang pamilya. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Andres, ang kanyang boses ay basag. Tumingin si John sa kanya. Mayroon pa sanang isang paraan, isang pamamaraang mapanganib at desperado. Isang bagay na ginagawa lamang sa ospital, ngunit wala sila sa ospital. Mayroon, sabi ni John. Pero kailangan ko ng tulong ninyo.
at kailangan kong magtiwala kayo sa akin ng buo. Tumingin si Andres sa kanyang asawa na naghihingalo pagkatapos ay kay John. Gagawin ko ang lahat, sabi niya. Kailangan ko nangalak yung pinakamatapang na mayroon kayo. Isang karayom na panahi, yung pinakamalaki. At sinulid. Pakuluan ninyo sa tubig ang karayom at sinulid sa loob ng 10 minuto. Mabilis na utos ni John. Michelle, kailangan ko ng malinis na tela at gunting. Kailangan kong hawakan mo ang ilaw nang walang katinag-tinag. Habang inihahanda nila ang lahat, ipinaliwanag ni John ang kanyang gagawin. May isang particular na pressure point sa pagitan ng mga daliri ng kamay at paa na ayon sa ilang sinaunang kaalaman ay maaaring makatulong sa pag-relax ng mga kalamnan sa paligid ng baga. Ngunit para maging epektibo sa ganitong kalubhang sitwasyon, kailangan itong tusukin ng bahagya para ma-stimulate ng husto isang uri ng emergency acupuncture na may kasamang malaking panganib ng impeksyon. Ito na ang huling barahan natin. Sabi ni John, ang kanyang mukha ay seryoso. Nang maihanda na ang lahat, nilinis ni John ang kanyang mga kamay gamit ang alak. Kinuha niya ang esterilisadong karayom. Ang buong pamilya ay napigil sa paghinga. Sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng flashlight na hawak ni Kai, maingat na itinurok ni John ang karayom sa isang partikular na punto sa kamay ni Rosa. Walang nangyari. Sinubukan niya ulit sa kabilang kamay. Wala pa rin. Ang pag-asa sa silid ay nagsimulang maglaho na parang usok. Ngunit hindi sumuko si John. Kinuha niya ang paa ni Rosa. Muli gamit ang matinding focus, itinurok niya ang karayom. At pagkatapos, isang himala. Isang malalim na paghinga ang biglang pinakawalan ni Rosa na sinundan ng isang malakas na pag-ubo. Pagkatapos ay isa pa. Tila may isang bagay na bumara sa kanyang lalamunan ang biglang natanggal. Ang sumisipol na tunog sa kanyang paghinga ay nagsimulang humina. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang gumalaw ng mas maluwag. Uminom siya ng pinaglagaan. Mabilis na sabi ni John, ipinainom nila ang maligamgam na sabaw ng lagundi. Patuloy sa pag-ubo si Rosa, inilalabas ang plema na bumabara sa kanyang baga. Ilang minuto pa ang kanyang paghinga, bagamat pagod, ay naging mas regular. Ang kulay ube sa kanyang mga labi ay dahan-dahang napalitan ng kulay rosas. Nakaligtas siya. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang umalingaw-ngaw sa silid na sinundan ng mga hikbi ng pasasalamat. Si Michelle ay napayakap kay John habang si Kai ay napasuntok sa hangin sa tuwa. Si Andres ay dahan-dahang lumapit sa kama. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Pagkatapos lumingon siya kay John, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig sa harap ni John. Tumayo ka, Kapitan, sabi ni John, sinusubukang itayo siya. Ngunit umiling si Andres, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi. Patawarin mo ako, John, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Hinamak kita. Ipinagtabo yan. Patawarin mo ang katangahan ko. Salamat. Utang ko sa iyo ang buhay ng asawa ko. Ang buhay ko. Ang pagluhod ng kapitan, ang pinakamakapangyarihang tao sa baryo, sa harap ng isang itinatakwil na bilanggo, ay isang imaheng hinding-hindi malilimutan ng lahat ng nakasaksi. Ito ang pagguho ng pader ng pagmamataas at ang pagsilang ng isang bagong paggalang. Nang tumila na ang bagyo, kinaumagahan at sumikat ang araw, sa isang mundong hinugasan ng ulan, nanatili si John sa tabi ni Rosa, tinitiyak na stable na ang kanyang kalagayan. Si Andres ay hindi umalis sa kanyang tabi. Nang paalis na si John, inihatid siya ni Andres sa pintuan. Mula sa araw na ito, sabi ng kapitan, ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Ikaw ay hindi na isang dayo. Isa ka ng taga San Isidro. Ang sino mang kumalaban sa'yo ay ako ang makakalaban. Habang naglalakad pauwi si John kasama si Michelle na nakakapit sa kanyang braso, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa gitna ng bagyo, hindi lang isang buhay ang kanyang nailigtas. Nailigtas din niya ang kanyang sariling kaluluwa mula sa malamig na pag-iisa.
Ang utang na loob ng isang tao ang naging tulay niya pabalik sa komunidad na matagal nang nagsara ng pinto para sa kanya. Ang balita tungkol sa himalang paggaling ni Rosa ay kumalat sa San Isidro na mas mabilis pa kaysa sa pag-apaw ng ilog. Ang pagluhod ni Kapitan Andres sa harap ni John ay naging isang alamat na ipinapasa sa bawat umpukan. Ang manipis na guhit na naghahati sa baryo ay biglang nabura. Ang takot kay Imelda at ang pag-aalinlangan kay John ay napalitan ng isang bagong damdamin, paghanga at utang na loob. Kinabukasan tinipon ni Kapitan Andres ang buong baryo sa plaza. Ang kanyang tindig ay iba na. Wala na ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng matatag na determinasyon. Mga kababaryo, panimula niya ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa takot at sa mga pangakong maaring hindi naman matutupad. Binalewala ko ang tulong na nasa harapan na natin dahil lang sa pride at pagdududa. Huminga siya ng malalim. Kagabi nakita ng dalawang mata ko kung paano ipinaglaban ni John ang buhay ng aking asawa kahit na tinalikuran natin siya. Mula ngayon si John ay hindi na isang dayo, isa na siyang protektado ng baryong ito. Ang sino mang magtangkang saktan siya o ipagtabuyan ay ituturing kong kaaway ng buong San Isidro. Isang malakas na palakpakan at sigawan ang sumunod. Ito ang opisyal na pagtanggap na matagal nang ipinagkait kay John. Ang mga taong dati umiiwas sa kanya ay ngayon ay lumalapit na para magpasalamat, mag-alok ng tulong o simpleng ngumiti. Ang bahay ni Lola Flora ay hindi na isang lihim na klinika. Ito na ngayon ay ang sentro ng pag-asa ng komunidad. Si Dr. Daniel at ang kanyang lingguhang medical mission ay biglang nawalan ng halaga. Nang dumating siya sa sumunod na linggo, iilan lamang ang pumunta at ang mga ito ay lumapit lang dahil sa takot na baka kailanganin nila ng reseta sa hinaharap. Ang malaking bahagi ng baryo ay mas piniling pumila sa maliit na beranda ni John. Ang pagbabagong ito ay hindi nakalampas sa matalas na mata ni Dr. Daniel. Ang pagtanggap ng baryo kay John ay isang direktang sampal sa kanyang ego at autoridad. Umalis siyang muli na nag-aalab ang galit nagbabalak ng panibagong paraan para sirain ang bilanggong doktor. Lumipas ang ilang linggo ng relatibong kapayapaan at kasaganaan. Ang baryo ay nagkakaisa. Nagtutulungan ang mga tao sa pag-aayos ng mga nasira ng bagyo. Si John kasama si Kai bilang kanyang masigasig na assistant ay abala sa pag-aasikaso sa mga pang-araw-araw na karamdaman ng mga tao. Ang kanyang maliit na hardin ng mga halamang gamot ay lumago at itinuro niya sa mga taga-baryo kung paano gamitin ang mga ito. Isang hapon, isang ina ang nagdala ng kanyang 5 taong gulang na anak kay John. "Dok," sabi nito, "ilang araw na pong nilalagnat si Tonyo. Mataas po pero hindi naman siya inuubo o sinisipon." Sinuri ni John ang bata. Ang temperatura nito ay halos 40 degrees. Mapula ang mukha nito. Habang sinusuri niya, napansin niya ang maliliit at mapupulang pantal sa mga braso at binti ng bata. May iba pa po ba siyang nararamdaman? Pagsusuka, pananakit ng tiyan o kasukasuan? Tanong ni John. "Opo, yan nga po." "Ayaw na rin pong kumain," sagot ng ina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni John. Lagnat, pantal, pananakit ng kasukasuan. Ang mga sintomas ay tumutugma sa isang partikular na sakit na kinatatakutan sa mga tropikal na lugar. Kumuha siya ng tourniquet at itinali ito sa braso ng bata. Pagkalipas ng ilang minuto, mas lalong dumami ang maliliit na pulang tuldok sa ilalim ng balat. Isang positibong tourniquet test. Kailangan niyang uminom ng maraming tubig at oresol. Sabi ni John, sinusubukang itago ang pag-aalala sa kanyang boses. "Bantayan ninyo siya ng maigi. Kung may makita kayong anumang pagdurugo, kahit sa gilagid lang, dalhin ninyo siya agad sa akin, anong oras man yan." Nang makaalis ang mag-ina agad, na pinuntahan ni John si Kapitan Andres. "Kapitan, may masama akong kutob."
Seryosong sabi niya, "Sa tingin ko may kaso tayo ng dengue." Ang mukha ni Andres ay agad na nabalot ng pag-aalala. Ang dengue ay hindi bago sa kanila, ngunit bihira itong mangyari sa kanilang lugar na nasa itaas ng bundok. "Sigurado ka?" tanong ni Andres. Hindi 100% hanggat walang blood test, pero ang mga sintomas ay malinaw. Kailangan nating kumilos agad. Maglinis tayo ng kapaligiran. Itapon ang lahat ng tubig na maaaring pamugaran ng lamok. Paliwanag ni John. Sa araw ding iyon, pinakilos ni Andres ang buong baryo. Nagkaroon ng malawakang paglilinis, ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap huli na ang lahat. Kinabukasan 2 pang bata ang nagpakita ng parehong sintomas. Pagkatapos isang matanda. Sa pagtatapos ng linggo, halos 100 tao na ang may sakit. Ang lagnat ay kumakalat na parang apoy. Dahil sa bigat ng sitwasyon, nilunok ni John ang kanyang pride at nagpasya siyang gawin ang tama. Gamit ang nag-iisang telepono sa barangay hall na nagkataong gumana, tinawagan niya ang klinika sa rehiyon. Si Dr. Daniel mismo ang sumagot. "Dr. Daniel, si John ito." Panimula niya. "Ano na namang kailangan mo bilanggo?" Malamig na sagot sa kabilang linya. "May outbreak kami dito sa San Isidro. Maraming kaso ng mataas na lagnat na may pantal. Malaki ang hinala kong dengue. Kailangan namin ng tulong. Mga test kit, IV fluids, mga gamot." Isang sarkastikong tawa ang narinig ni John. "Dengue baka, simpleng trangkaso lang yan. Nagpapanik ka lang para magmukha kang bayani. Huwag kang mag-alala. Pupunta ang team ko dyan sa Lunes para sa regular na misyon. Huwag kang gumawa ng kwento para lang mapansin." Pero Lunes pa yon. Kailangan namin ng tulong ngayon na giit ni John. May mga bata ritong may sakit. Kung talagang doktor ka, dapat alam mo kung paano i-manage ang simpleng lagnat. Huwag mong abalahin ang mga totoong profesional sa mga haka-haka mo, sabi ni Daniel. At pagkatapos ay isang malakas na tunog ng pagbaba ng telepono ang narinig ni John. Napatulala siya, hawak ang telepono. Ang kanyang babala ay hindi lamang binaliwala. Ito ay hinamak. Naiwan silang mag-isa para harapin ang paparating na salot. Bumalik siya sa kanyang bahay na mabigat ang dibdib. Ang beranda ay puno na ng mga pasyente at nag-aalalang kamag-anak. Si Kai at ilang mga voluntaryo ay tumutulong sa pag-aasikaso sa kanila. Habang naglalakad siya, papasok, sinalubong siya ni Michelle. "John, okay ka lang?" Tanong nito, nakikita ang bigat sa kanyang mukha. "Binalewala tayo." Simpleng sagot niya. "Tayo-tayo lang ang magtutulungan dito." Hinawakan ni Michelle ang kanyang braso, sinusubukang magbigay ng lakas. "Kaya natin to." Ngumiti si John nang bahagya pinahahalagahan ang suporta nito. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ni Michelle, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang hindi pangkaraniwang pamumula sa kanyang mga pisngi at isang bahagyang kislap ng lagnat sa kanyang mga mata. "Michelle?" Dahan-dahan niyang sinabi habang inilalagay ang likod ng kanyang palad sa noo nito. "Mainit ka." Biglang ngumiti si Michelle ng pilit. "Pagod lang siguro to. Huwag mo akong alalahanin. Ang mga pasyente ang unahin mo." Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, mabilis siyang nasalo ni John. "Michelle!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay napuno ng takot sa unang pagkakataon. Habang buhat niya ang walang malay na katawan ni Michelle, tiningnan niya ang mga braso nito. At doon nakita niya ang kinatatakutan niya, ang maliliit at mapupulang pantal na nagsisimula ng lumitaw. Ang babala ay hindi na lamang para sa baryo. Ang sakit ay pumasok na sa kanyang tahanan. At ang pinakamahalagang pasyente niya ngayon ay ang babaeng nagdadala ng kanilang anak. Ang pagbagsak ni Michelle ay tila isang hudyat. Sa loob ng 24 na oras, ang San Isidro ay naging anino ng isang epidemya. Ang lagnat na dati pumipili lang ng iilan
ay ngayon ay tila isang magnanakaw na pumapasok sa bawat tahanan. Ang dating sigla ng baryo ay napalitan ng isang mabigat na kumot ng takot at sakit. Ang bahay ni Lola Flora na dati kanlungan lamang ay opisyal nang naging isang ospital para sa mga naghihingalo. Ang sala ay ginawang ward para sa mga matatanda, ang beranda para sa mga bata. At ang nag-iisang silid sa itaas, ang pinakapribado at pinakamalinis na lugar ay inilaan para kay Michelle. Hindi John, be. Mahinang pagtutol ni Michelle habang inihahanda ni John ang silid. Mas maraming nangangailangan nito. Doon lang ako sa baba. Dito ka lang. Mariing sabi ni John, ang kanyang boses ay hindi tumatanggap ng pagtutol. Pasyente kita at buntis ka. Ikaw ang prioridad. Ang takot sa kanyang mga mata ay pilit niyang itinatago sa likod ng isang maskara ng profesionalismo. Siya si Kai at isang grupo ng malulusog na kababaihan na pinangungunahan ng asawa ni Kapitan Andres na si Rosa ay naging isang hukbo na lumalaban sa isang di nakikitang kaaway. Walang tulog, walang pahinga. Ang kanilang araw ay isang paulit-ulit na siklo ng pagsukat ng temperatura, pagbibigay ng herbal na gamot para sa lagnat, paggawa ng oresol at pag-aalaga sa mga pasyente. Si John ay tumatakbo mula sa isang pasyente patungo sa isa pa. Ang kanyang utak ay gumagana ng walang tigil, kinakalkula ang panganib, sinusuri ang mga sintomas at gumagawa ng mga desisyon na maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Ang pinakamabigat na pasanin ay ang kalagayan ni Michelle. Ang dengue sa isang buntis ay isang bangungot. Ang mataas na lagnat ay mapanganib para sa sanggol at ang panganib ng pagdurugo ay doble dahil sa mga pagbabago sa katawan ng isang nagdadalang tao. Sa bawat oras na sinusuri niya ang vital signs ni Michelle, isang panalangin ang kanyang binibigkas sa kanyang isip. Nang ikatlong araw ng sakit ni Michelle, nagsimula ang pinakakinatatakutang yugto, ang critical phase. Ang lagnat nito ay biglang bumaba, isang mapanlinlang na sintomas na kadalasang sinusundan ng pagbagsak ng platelet count at pagtagas ng plasma. Ang kanyang presyon ng dugo ay nagsimulang bumaba. Ang kanyang mga kamay at paa ay nanlalamig. Kailangan niya ng IV fluids. Bulong ni John sa sarili, puno ng desperasyon. Kailangan niya ng suwero para mapanatili ang kanyang blood pressure. Ngunit wala sila noon. Samantala, sa labas ng San Isidro, ang balita tungkol sa epidemya ay hindi na naitago. Ang isa sa mga taga-baryo na nagtatrabaho sa bayan ay nagkwento tungkol sa nangyayari. Ang lokal na media ay nakakuha ng impormasyon. Ang istorya tungkol sa isang liblib na baryo na tinamaan ng sakit at pinabayaan ng gobyerno ay nagsimulang umugong. Dahil sa pressure mula sa media at sa utos ng mas mataas na opisyal, napilitan si Dr. Daniel na kumilos. Ngunit ang kanyang pagkilos ay hindi dala ng awa kundi ng galit at pagnanais na protektahan ang sarili. Isang umaga, isang convoy ng mga sasakyan ang dumating sa bukana ng San Isidro. Isang ambulansya, isang sasakyan ng pulis, at ang pamilyar na puting pickup ni Dr. Daniel. Ngunit hindi sila nagdala ng mga gamot o tulong. Ang dala nila ay galit. Nasaan ang puganting yan? Sigaw ni Daniel habang bumababa ng sasakyan. Kasama niya ang 2 pulis at ilang health personnel na halatang napilitan lang. Narito kami para ipatupad ang batas. Ang taong yan ay nagdulot ng public panic at illegal. Na nanggagamot, aarestuhin namin siya. Ang balita ng kanilang pagdating ay mabilis na kumalat. Ngunit ang inaasahang takot mula sa mga taga-baryo ay hindi nangyari. Sa halip, isang bagay na hindi inaasahan ang sumalubong sa kanila. Habang papalapit sila sa bahay ni John, dahan-dahang naglabasan ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Hindi ang mga may sakit, kundi ang kanilang mga kamag-anak, mga asawa, kapatid-anak, na malalakas pa. Tahimik silang pumila sa kalsada
bumuo ng isang harang, isang pader na gawa sa tao. Sa unahan ng pader na ito ay nakatayo si Kapitan Andres, ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Sa tabi niya ay si Kai na may hawak na isang piraso ng kahoy. "Walang daan para sa inyo rito, Doc," mariing sabi ni Andres. Natawa si Daniel ng may pang-iinsulto. "Kapitan, huwag mong sabihing kinakampihan mo ang kriminal na yan obstruction of justice ang ginagawa ninyo. Ang tinatawag mong kriminal ang siyang tanging nagligtas sa amin habang kayo ay nagbibingi-bingihan." Sagot ni Andres, ang kanyang boses ay dumadagundong sa galit. "Kung may aarestuhin dito dapat ay ikaw dahil sa kapabayaan mo. Wala kayong alam sa batas." Sigaw ni Daniel, ang kanyang mukha ay namumula. "Mga pulis, gawin ninyo ang trabaho ninyo. Hulihin ninyo ang taong yan." Nagkatinginan ang dalawang pulis, nag-aalangan. Nakita nila ang determinasyon sa mga mata ng mga taga-baryo. Hindi ito isang simpleng pag-aresto. Ito ay maaaring maging isang marahas na komprontasyon. "Kung gusto ninyong arestuhin ang doktor namin," sigaw ni Kai, itinaas ang kanyang hawak na kahoy, "kailangan ninyo munang dumaan sa aming lahat." "Tama," sigaw ng isang babae mula sa likuran. "Hindi namin siya ibibigay sa inyo." Ang sigawan ay lumakas, isang kolektibong tinig ng pagtutol. Ang manipis na guhit ay tuluyan ng naging isang pader na hindi kayang gibain ng banta. Sa loob ng bahay narinig ni John ang kaguluhan, ngunit hindi niya ito maaaring iwan. Si Michelle ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagdurugo. May dugo sa kanyang gilagid. "John!" Nahihirapang tawag ni Michelle. "Masakit! Masakit ang tiyan ko." Napatingin si John sa tiyan nito. Isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Contractions. Ang stress at ang sakit ay nag-trigger ng maagang panganganak. Ang sitwasyon ay naging isang perpektong bagyo ng kalamidad, isang epidemya sa labas, isang tensyonadong paghaharap sa kalsada, at sa puso ng lahat ng ito, isang babaeng nag-aagaw buhay habang nagsisimulang manganak ng wala sa oras. Sumilip si John sa bintana. Nakita niya ang kanyang mga kapitbahay na handang ipaglaban siya. Nakita niya ang galit sa mukha ni Daniel. Nakita niya ang mga pulis na hindi malaman ang gagawin. Sa gitna ng sigawan sa labas at ng ungol ng sakit ni Michelle, sa loob ang mundo ni John ay tila huminto. Ang pagkubkob ay hindi na lamang sa labas ng bahay. Ang kaaway ay nasa loob na rin at sinusubukan nitong kunin ang buhay ng 2 taong pinakamamahalaga sa kanya. Ang sigaw ng sakit ni Michelle ay pumunit sa kamalayan ni John, mas malakas pa kaysa sa ingay ng nagkakagulong mga tao sa labas. Sa isang iglap ang epidemya si Daniel at ang banta ng pagkakakulong ay naglaho. Ang tanging nag-iisang realidad na mahalaga ay ang babaeng nakahiga sa kanyang harapan, nag-agaw buhay, at ang sanggol na pilit na lumalabas sa isang mundong puno ng panganib. John ang bata. Humihingal na, sabi ni Michelle. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa pawis ng lagnat. Isang mabilis na pagsusuri ang ginawa ni John. Ang pagdurugo ni Michelle ay lumalala, isang sintomas ng malubhang dengue. Ang kanyang blood pressure ay bumabagsak ng mabilis. At ang panganganak ay hindi na mapipigilan. Isang sitwasyon na kahit sa isang state-of-the-art na ospital ay ituturing na kritikal. At narito sila sa isang lumang bahay sa gitna ng kawalan na may mga kagamitang halos wala. Nakatayo siya ngayon sa pinakamalaking sangandaan ng kanyang buhay. Kung lalabas siya at susuko kay Daniel, marahil ay papapasukin ng health team ang baryo. Marahil ay madadala nila si Michelle sa ospital. Ngunit ang marahil na yon ay maaaring abutin ng ilang oras-oras na wala na si Michelle. Ang pangalawang pagpipilian, manatili. Labanan ang kamatayan gamit ang kanyang kaalaman at ang kung anumang mayroon siya, kahit na ang kapalit nito ay mas mabigat na kaso at tiyak na pagbabalik sa bilangguan. Tumingin siya sa mga mata ni Michelle
Mga matang puno ng takot, ngunit may ganap na pagtitiwala. Sa sandaling iyon ang desisyon ay naging simple. Hindi na ito tungkol sa batas, sa kanyang kinabukasan, o sa kanyang kalayaan. Ito ay tungkol sa isang pangako. Isang pangakong binitiwan niya sa sarili. Noong araw na yon sa highway, ililigtas niya sila. Rosa Kai. Sigaw niya ang kanyang boses, ay biglang naging kalmado at puno ng awtoridad. Ang boses ng isang siruhano sa bingit ng isang imposible at kritikal na operasyon. Agad na pumasok ang dalawa, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Pakuluan ninyo ang lahat ng kutsilyo sa kusina, lalo na yung pinakamatatalim utos niya. At ang gunting karayom at lahat ng sinulid na mahahanap ninyo, kailangan ko ng maraming kumukulong tubig, kay kumuha ka ng alak kahit anong alak. At lahat ng malinis na tela na mahahanap mo, bilisan ninyo. Habang kumikilos ang dalawa, bumalik si John sa tabi ni Michelle. Hinawakan niya ang kamay nito. Michelle, makinig ka. Magiging mahirap ito, pero ililigtas kita at ang anak natin. Magtiwala ka sa akin. Tumango si Michelle, isang maliit na patak ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Sa labas ang tensyon ay umabot na sa sukdulan. Isang reporter mula sa isang lokal na himpilan ng radyo na sumunod sa convoy para sa isang scoop ay sinimulang i-video ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Ang standoff sa pagitan ng mga taga-baryo at ng mga awtoridad, ang desperasyon sa mukha ng mga tao, ito ay purong drama. Huling babala, sigaw ni Daniel. Kung hindi kayo umalis dyan, gagamit na kami ng puwersa. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, ang pinto ng bahay ni John ay bumukas. Si John mismo ang lumabas, ang kanyang damit ay may mga mantsa na ng dugo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Dr. Daniel, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. May pasyente akong nanganganak at sabay na nagdurugo dahil sa dengue. Isang maling galaw, pareho silang mamamatay. Kung gusto mong pumasok para arestuhin ako, sige. Pero sa oras na gawin mo yan, ang dugo nila ay nasa mga kamay mo. Natigilan si Daniel. Ang lahat ng mga mata, pati na ang kamera ng reporter, ay nakatuon sa kanya. Ang sitwasyon ay biglang nagbago. Hindi na ito tungkol sa pag-aresto sa isang kriminal. Ito na ngayon ay tungkol sa buhay ng isang ina at ng kanyang sanggol. Kung talagang may pakialam ka sa buhay nila, pagpapatuloy ni John, hindi mo ako aarestuhin. Tutulungan mo ako. Kailangan ko ng IV fluids, dextrose, isang set ng pang-opera, kahit yung basic lang, at blood typing kit. Ang kahilingan ni John ay isang direktang hamon sa pagkatao ni Daniel bilang isang doktor. Ngunit ang pride at galit ni Daniel ay mas malakas. Nagsisinungaling ka, akusa niya. Ginagamit mo lang sila para makatakas. Umiling si John, may awa sa kanyang mga mata. Wala na tayong oras para dito. Tumalikod siya at pumasok muli sa bahay,